Dahil sa maling hakbang, maling diskarte at maling pamamaraan ng pag-iisip kung ano ang maiiwang legasiya ay tila lalong bumabagsak ang kredibilidad, ang credit ay napupunta lalo sa mga Duterte. Ang kredibilidad ng Pangulo ay patuloy na sumasadsad kahit anong gawin nilang mga paraan kung paano maisasalba ang karera ng Pangulo ay talaga namang patuloy itong bumabagsak. Isa si Remulla sa mga dahilan kung bakit lalong nasisira ang pangalan, ang karera, at maging tiwala ng mas maraming Pilipino sa mga kongresista, sa mga senador, at lalong-lalo na mismo sa Pangulo po ang latay. Ang nakikita natin dito sa tuwing gumagawa sila ng paraan para pagbintangan, para isisi sa mga Duterte ang kapalpakan ng administrasyon, sila ay lalong napupunta sa alanganin. Eto, tignan natin mga kaibigan. Dumarami ang kaaway ng administrasyon. Dumadami ang kaaway ni Remulla. Sa pagdami ng kanyang mga kaaway, isa lang ang ibig sabihin nito. The president is really a weak leader because he cannot control the people na iniluluklok niya sa gobyerno. Hindi niya masawata ang napakalaking korupsyon. Ano kaya ang dahilan? Dahil hindi niya kayang pigilan ang mga bagay na ito, hindi niya kayang utusan at hindi niya kayang i-lead, pamunuan ang mga opisyal ng kanyang pamahalaan. Lumalabas na siya ang nauutusan. Siya ang bingi sa boses ng milyong-milyong Pilipino na nagluklok sa kanya sa Malacanang. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Dahil sa kagaguhan, katangahan, kabobohan, lahat na yata, o sabihin na nating katarantaduhan nitong si Remulla, sukat ba namang paiimbestigahan ang mga kasong mayroon ng desisyon? Ito po yung tungkol kay Joel Villanueva. Nagsalita na si si Samuel Martires, ang dating ombudsman. Sinabi na nito na mayroon na itong desisyon, maayos ang naging desisyon. Hindi kinakailangang ipangalandakan, ipagkalat, sapagkat kapag ito po ay inireport lagi ng ombudsman at nagsalita lagi si Martires, ito, yung kaso ni Joel Villanueva, na-dismiss ko na, tapos na. Ano ngayon ang iisipin ng maraming tao? Ang ombudsman natin, mayroong kinikilingan. Ipinagmamalaki pa niya na na-resolve na, na-dismiss na, nabasura na ang kaso ni Joel Villanueva. Ganun ba ang iisipin na nais ninyo? Trabaho nyo yan, Remulla. Trabaho yan ng administrasyon. Tignan ninyo, yung nabigyan ng sertifikasyon ng dating ombudsman na si Dante Vargas, si Remulla. Very proud and loud. Ang yabang-yabang ng ombudsman. We already provided the certification. That's why Remulla is now qualified to become the ombudsman. Pwede na siyang maisama sa mga rosters ng mga mapagpipilian if he can become the shortlisted.
Yung mga kaso, no? Binago ko yung rules. Kaya yung mga kaso na naisampa laban kay Presidente, laban kay Remulla, laban sa kung sino-sino noong September 7 to 13 ay basura na. 'Di ba? Kaya nga nasuplak siya ni dating Ombudsman Martires eh. Dahil ito po yung sinasabi ni na Senator Rodante Marcoleta at iba pa. Ang ombudsman dapat ay hindi politiko. Dapat ang magiging ombudsman ay hindi politiko na kagaya ni Jesus Crispin Remulla na isang politiko. Dahil para itong Santo Papa, no? Dapat ito ay maging tila Santo Papa, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Objective sa kanyang mga magiging desisyon. Matibay na paninindigan, hindi nauutusan, hindi nababayaran, at hindi nakikinig sa mga salita lamang. Ito po ang pinakamatindi at pinakamabigat. And I know you will agree with me. No? Mas patuloy na dadami ang mga galit sa administrasyong ito sapagkat alam natin na si Remulla ay napunta dyan sa ombudsman hindi bilang patas na ombudsman, kundi protektor ni Pangulong Marcos Jr. At sa kanyang mga galaw ay mas nadadagdagan ang kaaway ng pamahalaan. Mas nadadagdagan ang mga taong galit sa Pangulo. Paano nangyari? Sa kanyang pagkalaban kay Joel Villanueva, it's very obvious. Pinapaimbestigahan niya, sinasabi niyang uutusan niya ang Senado na i-implement ang dating desisyon ng ombudsman o ng korte na isuspindi daw itong si Joel Villanueva dahil hindi daw sinunod ng Senado noon na ma-dismiss itong si Joel Villanueva. So ganito yun, may decision kasi at yung decision na yun is dismissal of Senator Joel Villanueva. Dismissal. Okay? But then, hindi siya na-dismiss. Okay? Hindi siya na-dismiss. At dahil hindi siya na-dismiss, yun ang nais ni Remulla. Gawin ngayon ni Tito Soto. Ipa-dismiss si Joel Villanueva. Nagsalita si Ombudsman Samuel Martires at sinabing na-desisyonan na niya ito. Ipinakita ni Joel Villanueva ang resibo ng kanyang dismissal doon sa kaso niya. Ibig sabihin, absuelto, walang kaso, basura ang kaso laban kay Joel Villanueva. Ano ang naging aksyon ni Remulla? Hindi na daw siya susulat kay Senate President Tito Soto. Hindi na daw siya susulat. May desisyon na paano pa siya susulat? Di para sa tanga. Pero, ipagpapatuloy pa rin daw niya ang investigasyon. Alam nyo yun? Alam nyo yun, yung palusot na lang? How can you start an investigation when in fact, wala naman nang nagkakaso kay Joel Villanueva kung hindi ba naman kay Diponggal? Oo. Hindi pwedeng magkaso ang ombudsman kung wala namang nagsasubmit ng kaso laban sa isang tao. The case against Senator Villanueva was already been dismissed.
by the former Ombudsman Samuel Martires, meaning to say, there is no case at all. There is no case at all. Now, yung sinasabi dito ni Remulla na iimbestigahan pa rin niya, that is creepy, crazy. Why are you going to investigate something where in fact there is no complaint? Di ba? At ito ang matindi na sinasabi ko. Isang malaking samahan na naman ang babaligtad laban sa administrasyong ito. Because ang ginawa ni Remulla is an obvious act of destroying all people believing and supporting the Dutertes. It is clearly, it is clearly an act para wasakin ang mga Duterte. Diba? Kagaya na lamang ng flood control projects na yan. Sige, idamay ninyo si Senator Bongo papalapit kay Duterte, but this is a warning. I can see nothing sa programa o sa mga proyekto ng kapatid ni Bongo. There is no relationship at all. Because bago pa naging senador si Senator Bongo, ay hindi na nakakuha pa ng proyekto ang kanyang kapatid. And hindi na siya miyembro noon. Bagamat ang pangalan ay pangalan pa rin. No, kung ang pangalan po ay CLTG, that is already a name. Pangalan lang yun. At hindi sapat ang pangalan para sabihin mo na connected pa rin si Bongo doon sa kumpanya. Diba? So ang pinag-uusapan natin dito, noong senador na siya, wala nang connection yung CLTG. So, ang malaki po yung connection talaga kung panonoorin ninyo, kung pakikinggan po ninyo yung Rappler, kilalang kilala yan bilang anti-Duterte. Panoorin po ninyo, dalawang part yun dalawang part. Kung paano umiikot itong flood control anomalies. Sinasabi ninyo, Chis Escudero, sige, dahil kay Escudero, yan. Sino yung connected? Sino yung connector between Escudero and the other congressmen and senator? Si Ngu. Si Maynard Ngu. Si Maynard Ngu ay Ngu. Okay, bakit ganito yan? Di ba nga sinasabi, magkaibigan si Chis Escudero at si Madam Liza Araneta Marcos. Magkasama sila doon sa ibang bansa. Many times, lalong-lalo na nung may noong namatay. Sabi ng marami, sabi ng mga kaalyado ninyo, ay magkaibigan yan si Senator Chis Escudero at si Liza Araneta. So paano na? Mai-impeach na si BP Sara, mai-impeach na. Eh hindi ganun ang naging desisyon ni Chis Escudero. Eh magkaibigan sila ni Liza Araneta. So, kung panonoorin ninyo yung investigative report ng Rappler kaugnay dito sa flood control anomalies, kapag diniin ninyo si Senator Chis Escudero, babalik po yung connection between Chis Escudero to Romualdez, to Saldico, to Romualdez, to the First Lady Liza Araneta, to BBM. Promise, panoorin ninyo, hindi ako nagsisinungaling. Napanood ko to.
So, ibig sabihin dito, base dun sa investigative report po ng Rappler, ang promotor ng flood control project na ito, si BBM. Pero dahil sa hindi nga pwedeng madamay itong si Pangulo, ay gumawa siya ng mga paraan para mailihis yung bintang sa kanya. So, andyan si Remulla, andyan si John Vic Remulla, andyan si Jesus Crispin Remulla, andyan si COMELEC Chair George Garcia para naman dun sa mga politiko na against Duterte, siya bahala, ganyan. So, sino pa? Basta lahat ng ginagawa niya, dapat ay malihis yung issue. Dapat hindi madamay si Martin Romualdez kasi pag nadamay si Martin Romualdez, damay na yan si BBM. Kaya nga itong si Diskaya, kung ano-ano yung ginagawa nila kay Diskaya. 'Di ba? Sinasabi nila kay Diskaya, o kung gusto ninyo maging state witness, isolo nyo muna yung mga ninakaw ninyo. Di ba nga si Martin Romualdez magiging state witness din? O, di isoli muna rin niya yung ninakaw niya. Ganun lang din yun. 'Di ba? O, pansin niyo. Sabi ni dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi pwede maging state witness sa Diskaya, no? Hangga't hindi niya sinusoli yung pera. 'Di ba nag-away na sila ni Senator Rodante Marcoleta doon sa restitution. Restitution. Dapat daw, sabi ni Remulla, isoli muna ni Diskaya yung pera na ninakaw nila, yung nakulimbat nila. Isoli muna niya bago sila maging state witness. Sabing ganun ni Marcoleta, hindi pwede. Paano yan magsasabi? Paano yan magte-tell all? Ipasok mo muna sa state protection. At sa kapag-aralan, kapag nagsalita na sa kapag-aralan kung magkano yung nakulimbat nila. Kasi hindi mo mako-compute yun hangga't hindi mo alam ang kabuuang kwento ng pagnanakaw. So eto na, nung maging ombudsman na, kaagad-agad itong si Remulla, kaagad-agad nagpahayag na kaagad na meron ng state witness na identify ko na. Si Martin Romualdez pala, magiging state witness. Di payag naman tayo, pero isoli muna niya yung nakulimbat niyang bilyon-bilyon. O, mula kailan yun? Mula 2023, magkano yung nawawala? 300 billion pesos. 2024, 500 billion pesos. 2025, 400 billion pesos. So, isoli mo muna yun. Isoli mo muna yun. Okay? So, guys, napakalinaw po ng mga nangyayari. It's very obvious. Actually, hindi ko na kailangang ipaliwanag eh. Very obvious. Di ba tama mga DDS? Maliwanag. Kahit mga anti-Duterte, malinaw nilang naiintindihan itong mga pinaliwanag ko, pero ewan ko na lang kung bakit hindi pa rin nila ito tinatanggap at iniintindi. One thing is for sure, they are fully paid. Kaya patuloy sila. Kaya kahit obvious na yung nangyayari, obvious na yung nakikita nilang ginagawa ni Remulla, ginagawa ng administrasyong ito, kiberba nila. Dahil they are also fully paid.